Pipe Network presents. Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. This is the LTG Show Podcast. Welcome to Hintano Nights Podcast, ang inyong midnight thoughts na walang pinipiling oras, ang long-distance friend mo na mahilig mag-advise, at ang go-to hub mo kapag gusto mo lang ng maingay sa buhay. This podcast is hosted by yours truly, Jelly! Sandy. Tara na, mag-record na tayo. Okay, sige. Sige. This is 480 TV Pod. The 482nd TV After Show Podcast. This season, we are going to talk about the Falcon and the Winter Soldier. Tune in every Sundays wherever you get your podcast 480 TV Pod. from Pipe Network. Sige na, manood ka na. Diyan ka naman magaling. Hey! Welcome to your unfiltered Tagalog Wrestling Podcast. And this is the MTG Show Podcast, a wrestling podcast by Pipe Network. So, for today's episode of the podcast, we're going to discuss a lot of things that we discussed for the past week. Actually, follow up na lang to. Kasi we got Rebellion last Monday Manila time, and we got a lot of stuff to discuss here tonight. Tonight, tuloy. So, before we start this episode, I wanna say thank you guys for supporting this podcast. Lalo na't malapit na ang anniversary nitong podcast natin. So, it's a thing na malapit na yung anniversary nitong podcast na to. And also, bago tayo magkalimutan, I'm going to address something muna, ha? Itong episode na to is gonna be the first episode na I'm not going to give a full pay-per-view review. Kasi nakagawian ko before na nagbibigay ako ng predictions and then the review. But I'm not going to do this today. I'm not going to do that today. But I'm going to give my full review on the main event of Impact Wrestling Rebellion pay-per-view event, which is nag-take place noong Monday nga. And siguro ipapollow up ko na lang yung buong card by some small episode na lang next week. And siguro pag medyo matino na yung ko. Kasi wala pa ako masyadong napapanood this week. Napanood ko pa lang is yung Impact this week, yung sa main event ng Rebellion. And then napanood ko ng konti yung NXT, which is pretty good. AEW also is pretty good actually. For the record, pangalawang Dynamite na to na sobrang ganda. I don't know why. Ayoko maglagay ng argument dito. Ayoko mag-plot ng argument. But for me, this week's Dynamite is one of the best Dynamites since the pay-per-view on March. And mas maganda na yung deliver nila unlike before. Dahil number one, dumagdag yung hype ng Blood and Guts, which is mag-take place na next week. And number two, dumagdag din yung interest ko dahil malapit na Double or Nothing, which is mag-take place ng May 30th, I think, May 30. So on today's pod, I'm going to discuss the main event of Rebellion, which is Kenny Omega versus Rich Swann for the Impact and AEW Championships.
And I'm not going to discuss a lot about Rebellion because obviously hindi ko pa napanood. And medyo may hangover pa ako ng WrestleMania. So that's why I'm not going to do a full review on today's podcast episode. But I'm going to give my full review if napanood ko na ng buo. Yun naman laging ginagawa ko sa pod. Na papanoorin ko yung buong pay-per-view. I'm going to give my review, but this one, na kung kinasanayan nyo before, I'm not going to do that today. But for sure, you're going to get my thoughts on the main event, which is Kenny Omega and Rich Swann for the both titles, AEW and Impact Championship, and my thoughts and reactions on the possible outcome and what's next for Kenny for his victory at Rebellion pay-per-view event. Bago tayo magpatuloy sa podcast episode natin this week. So, syempre, yung Shopee link natin is still available pa naman. Malapit na rin ang 5-5 just to remind you guys. So, please use my code. So, that's the code. Lagi ko na misinterpret. Code at so, ayan, ulitin ko. So, malapit na ang 5-5 big sale ulit ng Shopee. So, please use my link. So, that's tinyurl.com/ShopeeXTMTGSP. Ay, wait. Putang. Teka. So, that's tinyurl.com/TMTGSPXShopeePH2. Again, that's tinyurl.com/ShopeeX. Putang. ulit. So, that's tinyurl.com/Shopee. Mali na naman. Basta tinyurl.com/TMTGSPXShopeePH2. Okay lang magkamali. Nag-jinx ako lagi dito sa show. Ba't di nawawala na to? Wait, targa. Putang ina. Di na mawala-wala yun eh. Lagi ako nagkakamali dito. I don't know what. And I don't know why. De guys, na-notice nyo, naayos na yung mic ko. Thank God, putang ina. Isang taon din ako ng problema dito, putya. But, magtuloy-tuloy na tayo. Masyado nang mahaba itong board ko. So, we're going to talk about the main event, obviously. So, that's Kenny Omega versus Rich Swann. So, you got the main event caliber Kenny Omega right there, and then the main event caliber for Impact, which is Rich Swann. And I'm going to give my opinion muna on this one. The match itself, bell to bell, not bad. Not bad. I'm not going to say that's good. Hindi ko pwede sabihin na sobrang ganda. Dave Meltzer. Fuck. Actually guys, hindi ko aadikin tong sound effects ko, sorry. But, I'm going to tell you guys that clusterfuck main event of Rebellion pay-per-view, not bad. Hindi na masama. But, sa tingin ko ito yung better main event kaysa dun sa Hard to Kill last January. Mas maganda to. But, bell to bell, not bad. I'm not going to say that's a 5-star thing na kung anong katarantaduhan ni Dave na to. Basta, it's not a 5-star match. Dami nga batch eh. Putya, pag nag 5-star pa to, ewan ko na lang. Dito, sabihin ko lang, ayoko magbigay muna ng spoiler sa sarili ko. Pero, napanood ko na rin tong match eh. Ng konti. Konti, not so full. Kasi medyo nagdi-DC nga ako nun. But, yung buong match, bell to bell, hindi na mawala yung batch. Normal na yung batch eh. But, I'm going to tell you na it's not a bad. Hindi siya masama. Hindi rin siya maganda. For the record, yung nangyari sa Hard to Kill, yung tag team nga, si Musa nagdala nun, not Swann. And eto, different story naman. I'm impressed kay Swann na parang superhero on this storyline.
which is obvious naman in the first place. But it doesn't mean na nagawa niya yung job niya because it's a obvious decision that Kenny will win this thing, and yung pagkapanalo nga ni Kenny can help Impact to rise again like what they should, 'di ba? Kung ano yung dapat sa kanila talaga last 2018. So the thing that I remember is the last time na naging relevant ang Impact was 2018. Tama. When, correct me if I'm wrong yung last time na naging relevant ang Impact sa full World Championship storylines was 18 or 19 with I'm not sure kung 18 or 19 but ang champion nito, if I'm not mistaken, is I think it's Pentagon or si Brian Cage or such. Basta sobrang ganda lang nung sobrang ganda ng run ni Brian Cage dito But nung nahawakan nga ni Callihan yung belt and then natalo nga ni Tessa Blanchard, good lord. Sorry kung constant na yung yung sound effects ko. Basta sinasanay ko lang sarili ko on this new format. Bullshit format. Basta yan. Tuloy tayo. So tingin ko naman itong run ni Swan. Okay. Pwede ko nang pagtiyagaan ng mga days na nanonood na ulit ako ng Impact. Kasi pagkakaalala ko, huli ako nanonood ng Impact, si Moose pa yung nag-take over ng show, hindi si Edwards. Si Edwards kasi naging champion din, if I remember. And then he was defeated by Eric Young. But balik tayo doon sa title versus Tyrone. Mahaba na yung masyado yung alibi ko dito. Yung main event match for that pay-per-view, parang mas maganda pa to kaysa sa mga happenings last week sa Raw or this week, even this week. And hindi ko ni-regret na hindi ko panoorin tong pay-per-view na to. So I'm glad na pinanood ko siya. Kasi bihira lang mag pay-per-view yung Impact, number 1. That's 4 pay-per-views ba? Or 3? Or 4 nga? 4. Which is Hard to Kill, then Rebellion, Slammiversary, BFG. And then yung Impact Plus na hindi ko na masyadong ginagawa ng review because kino-consider ko siya as the extension lang ng Impact sa Access TV. Pero balik tayo. Ito muna yung tanong ko sa sarili ko. O tanong ko para sa inyo din, sa mga nakikinig dito sa pod. Sa tingin nyo, sino yung pwedeng makatalo kay Kenny Omega for that championship beside doon kay Rich Swann? Aside, mas priority ko yung mga full-time sa Impact. Yung sa tingin nyo na malaking threat kay Kenny Omega, tell me. Doon sa mga social media platforms ng podcast. Feeling ko kasi I'm going to give my theory bago tayo mag-move on sa Raw review natin. And bago ko bigay yung hatol ko dito ng buo sa Impact na to. I'm going to say na 3 person ang pwede kong ibigay dito. Number 1, full-time wise, I'm going to give it to Moose. So Moose, he is the guy who bust his ass year in, year out. Tapos, he saved the company from the hostage. Like, what the fuck? Na, hanggang ngayon, hindi niya parang ginagawang world champion to. Putang ina to. Oh, real talk yun. Kasi, sampal, ito, sabihin ko sa inyo, hindi ko minamasama yung reign ni Tessa. But, si Moose, dapat matagal na to yung champion sa Impact I'm not a Moose fanboy. Unahan ko na kayo mga putang ina nyo But seriously guys, Moose is a hell of an athlete right now. Best of his shape, best prime
so far. Best wrestler in Impact right now. Beside Kenny Omega. And even not fuck Rich Swann. And when we got Rich Swann on that thing, parang ang dating kasi sa akin doon is, unang-una, I want Moose to become a world champion because sa tingin ko, he can save the company from the thing na nangyari nga kay Tessa. Si Edwards kasi, Eddie Edwards, alam kong veteran na yan sa Impact. And no doubt about it, he deserves that run. But, ba't nyo iniiwan sa shadows si Moose dito eh? Also, ibanggitin ko na rin si Eric Young. Eric Young, sobrang solid nung comeback yung comeback story niya. Sobrang solid nun. Plus, idagdag ko na din yung sa tingin ko, pwede ko na isingit. Yung story ni story dito ni Eric Young, para sa akin kasi parang sobrang solid eh. But kung si Moose yung nilagay niya dito, I think walang ganitong hostage ngayon sa Impact Wrestling. Imagine nyo nga, putang ina, tinalo ng napakaliit na ni Rich Swann, si Moose. Tangina, ano bang? Like, good lord. Pucha. Sa tagal-tagal ko nang nanonood ng wrestling, pucha. Yung mga maliliit palagay na nanalo, ano bang mayroon sa booking? Ako, di ko rin naisip-isip yun na parang lagi na lang ginagamit yung David vs. Goliath na kala mo lagi nagagamit na to eh. Sobrang gasgas na itong David vs. Goliath na to eh. But balik tayo nga kay Swann tsaka kay Omega. Maganda yung story ng match na to eh. Ang only problem that I got from this thing is, if you remember, question ulit, na-mention ba sa Dynamite tong feud na to, itong thing na to, tong pay-per-view na to? No! Except the last week episode before Rebellion event. Doon lang. Medyo nawala yung interest ko kasi sa Impact lang siya binibuild eh. Parang hindi nila ginagamit yung Dynamite as the stepping stone for this feud. Actually, pwede nga sila mag-set ng fire versus fire. Hindi yung Good Brothers lang yung pupunta ng Impact or ng AEW just for the sake of Kenny Omega. Pero I guess let's deal with it. Tapos na yung feud, I think. Man. So, let's move on. Masyado na akong madaming sinabi about Kenny Omega. Pero ako, sabihin ko na, final thoughts ko before we move on. Para sa akin, okay naman. Okay naman tong pinaggagawa ni Kenny. As long as deserving champion yung makakatalo sa kanya sa titles or title, whatever it is, dapat talaga yun deserving yung makatalo sa kanya. Like, yung mga full-time wrestlers ng Impact. Diba? Or sa AEW, sa tingin nyo, sino ba yung pwede makatalo kay Kenny Omega sa AEW? Ha? Link nyo na lang sa Twitter ko o sa Facebook ko. Ganun. So, yeah. Let's move on. Nakainom lang ako. So, punta tayo ng Monday night. So, we're going to point something on Monday. Ang ganito. I'm not going to mention everything na nangyari sa Monday night kasi ang lamya eh. Ang lamya ng Raw ngayon eh. For the record, hindi first time kong manood ng 3 several episodes ng Raw. Straight. 3 weeks. And hindi ko niregret yung 3 beses na yun. Kasi, alam mo yung sobrang basura ng Raw ngayon eh. Nowadays, sobrang basura. Wala akong masabi yan. But, kailangan ko pa rin panoorin for the sake of this podcast.
And para ma-share ko na rin sa inyo. Good lord. Nagbibilang ako dito kung ilang beses ko pinipindot to But for the record, naka-4 na ata ako, naka-5. Basta yun, balik tayo. Eto, let's start. Merong record na ginawa dito si Protsawi. He got a record na kung saan nag-compete siya in three several matches in one night. So that's a tag team match, a one-on-one match, and then a wait lang, ano ba natatandaan ko dito? One-on-one, handicap, at saka singles. So, tag team, handicap, singles. Tama. Basta yun. Yun na yun. Hindi ko nire-regret. Basta yun So, balik tayo sa kwento. We're going to put something on this week's Raw. Number 1, medyo wala pa ako nakukuwang answers for doon sa dalawang former members ng Retribution. Why they remove the mask or bakit sila nag-reveal as whatever test. Pero doon pa rin pangalan pa rin nila yung gamit nila Wala pa tayong matinong answers why they unmask themselves. And then yung stuff na to kay Braun and kay McIntyre, medyo medyo napaka-lame na every week we're going to do this thing crap na Braun, McIntyre, and then next week we're going to get another match. Like, what the fuck? What's wrong with you fuckers? Ito yung story ko. Ito yung gusto ko mangyari Dinarap na ng dalawang Retribution members yung masks nila. But, hindi pa nila nadadrop yung names. So, I wish i-drop na nila yung names, utang na loob. Balikin nila yung dati. Pero, I think malabo pa ata mangyari yun. Wala pa naman bago sa storytelling Itong thing na to, wala pa. Wala pa tayo nakukuhang story. But, siguro next week if mananalo pa rin yung dalawa or sila Braun matalo dito. Obviously, matatalo sila Braun dito dahil magpapatayin ng silang sarili nila. And then, so, move na tayo. Masyadong mahaba. Masyadong mahaba para sa isang katangahan. Itong pinagsasabi ko dito. So, yung isa pang segment na medyo nadidismaya ako is good lord. Ganito na lang ba ang trato nyo kay Damian Priest? From being a solid wrestler, North American champion sa NXT to Bad Bunny, feud with Miz and Morrison. Good lord. Ganito na lang ba yung direction nyo kay Damian Priest? Gawin nyo naman kahit paano yung i-challenge man lang siya kay Sheamus, kahit patalo, wala. Ganun dapat. Ganun dapat yung isipin nila. And then, another thing, medyo, bibigay ko rin yung isa pang updates. Nagbakasyon daw si Styles and si Omos. According dun sa update nila sa The Bump. I know that's a kayfabe thing na nagbakasyon daw sila sa whatever test. Regardless na sa location. But, meron akong nafe-feel na isa sa kanila yung hindi medically cleared to compete. Hindi siya ready to compete. Ganun lang yung story Pero, sobrang forgettable ito, seryoso. Itong match na to, nila New Day, seryoso, sobrang forgettable. But, sabi ko nga, babalikan natin to. Speaking of Miz, I want to watch his documentary doon sa network. Yung 24 ba yan? 24 pa? Di ko sure. Basta I want to watch his documentary anytime soon. And I'm going to give my thoughts on that. Ito, move on na tayo.
Mhm. So, ganito na lang ba yung trato nyo kay Sheamus? Every week, puro ano na lang, puro open challenge. Gusto ko matinong open challenge kung paano. Parang ganun lang dapat yung gawin nila. Oh, I'm glad na nandiyan na ulit si Humberto Carrillo. But, gusto ko ng iba. Parang maiba lang. Dapat, sa tingin ko, dapat give him a solid run. Not like this, garbage. Kasi, I know na parating na ata si Keith Lee. I'm not mistaken na siya yung isa sa mga pwedeng tumalo kay Sheamus right now for the title. I don't think Humberto can beat Sheamus for the title. Good. So, let's move on. Yung kay Riddle and kay Randy Orton, RK bro, I want to give my thoughts muna. Actually, gusto ko yung tag team na to Kasi dito rin na-form yung Kinanaya and Shayna for the record. Dito rin na-form yun. But, ang sasabihin ko lang, if hindi magli-lead to sa isang title match or sa isang title run with Riddle and Orton, it suck. Yun lang. Pero ako, in my opinion, itong run na to ni Riddle so far, sobrang annoying pa din. Walang bago sa kanya. Walang bago. Pero ako, nangihinayang pa rin ako kay Alexander and kay Benjamin. Sabi ko nga lagi na pag na-mention ko, sobrang laki ng panghihinayang ko sa kanya. Sa kanila, sana lang mabibigyan na sila ng matinong direction for that. So, let's next na natin. So, we got this another Charlotte thing on this fucking bullshit. So, the thing here is, si Charlotte hindi na suspended. Yun lang talaga. I told you guys na isang linggo lang tatagal yun for the record. Kayfabe naman Kayfabe suspended naman Pero, ang naisip ko, ito bang thing na to, possible ba na mag-lead to sa isang alliance between Charlotte and Deville? Kasi blanco Parang wala silang binigay na story Aside doon sa magkasama sila backstage and siya yung lumabas for her, wala tayong matinong backstory na bakit nag-alliance bigla tong dalawa. Is this a alternative thing dahil si Deville ay yung tawa ba dito? Si Deville yung isa sa mga in charge aside kay Adam Pearce, ganun ba? Ganun ba? Parang ang nakikita ko dito parang may feud sila ni Pearce anytime. Parang, and I love that. I love that. Pero, balik pa rin tayo. Ewan ko kung napapansin niya, pero nag-improve na si Mandy Rose balik tayo sa story ulit Pero, bago ko makalimutan, yung alam niyo ba na if maglilid talaga to sa feud between Sonya and Adam Pearce, maybe a GM thing storyline na possible mag-lead sa pagbalik ng general manager's role, na possible maghati ulit sa story. And ito, finally, the main event of Monday Night Raw this week is Drew McIntyre versus Braun. For if Braun wins, he is now part of the main event at Backlash. Ito, so balikan lang natin yung record na to. Do you think Braun is there to win? No. Of course, no.
Sa tingin ko si Braun, andyan lang siya for the pin, to protect Lashley pa din. Or to protect McIntyre. Para makakuha tayo ng straight up one-on-one between Drew and Lashley anytime soon. Baka sa Money in the Bank. Ganun yung nakikita ko eh. Si Braun, na-insert siya para maging pain. Either siya yung magiging mapipin ni Strowman or ni McIntyre, or basta either way, feeling ko panggol lang talaga in the first place dito si Braun. Para pag natapos si Braun dito, possible na mangyari ulit yung one-on-one between Drew and Lashley for the final time, for God's sake. Pero itong match na to, although itong Raw match na to, it's not a bad thing. Not bad. Hindi man kasing kaganda nung sa SmackDown last week. Kasi sobrang ganda nung tag team match sa SmackDown for the record. And narrate ko pa nga yung match na yon as the honorable mention for that week. Last week's match of the week for the podcast. So mamaya i-discuss ko sa dulo yun kung bakit. Pero for now, I'm going to discuss SmackDown na. Straight up. First thing, ang gusto kong unang i-discuss dito is yung tag team nga. Yung tag team na match, parang constant talaga. Constant na talaga ng ganito sa una eh. Pero, itong match na to, kicks ass. Sobrang satisfied ako on this match. Panoorin nyo na lang sa YouTube o sa network o sa kung saan man. Basta hindi nyo mariregret panoorin tong match na to. That's Cesaro and Bryan versus Rollins and Jey Uso. Hindi nyo makakalimutan pangalan nyo dito pag pinanood nyo tong match na to. As long as maganda naman maganda yung match para sa akin. Nagme-make sense pa din yung nagme-make sense pa din yung story story ni Jey Uso as the Andre Giant, and then yung feud pa din ni Rollins tsaka ni Cesaro, plus yung story nga ni Bryan kay Roman. And sobrang haba nito, for the record. That's 40 fucking minutes of wrestling, and we got wrestling on that match, which is good. So let's move on, marami pa tayo pag-uusapan. So we got another match. Good Lord. Ako, punayin ko ulit to Kasi for the record, ito. Please take Reginald out of the fucking equation for Nia and Shayna. I'm sick of him na lagi siya dyan nandyan for distractions or bullshit. Sobrang irrelevant nung part niya on that thing. On that run with Shayna and Nia as the champions. I understand Nia and Shayna, they deserve to be champions right now. But, good Lord, fuck Reginald. Read him out. Seryoso, umay na ako manood ng matches nila dahil sa kanya. For God's sake, throw him out. Wala na akong magagawa But please, throw him out. Do something about that. Parang ang labo Ito, tuloy natin. Tong match na to between sa Cruz and Owens, alam niyo sobrang sobrang solid dito Itong match na to, ang inaabangan ko lang is paano nila i-build pa yung gimmick na to ni Apollo with sino man yung kasama niya na bago, si Dabakato. Dabakato pa rin pwede ko itawag dito kasi I'm not sure kung sino ba si Commander Aziz. Basta Dabakato na lang muna. Di ko pa rin ma-discuss na mabuti. Basta ako, another match. Lazy booking as usual. Pero sa tingin ko, Cruz and Owens can give us a 20-minute awesome match if bibigyan lang nila matinong booking to. Seriously. Yun lang naman ang gusto ko Awesome match, awesome feud.
And also, i-bonus na rin natin na sobrang solid nung promo ni Aleister Black, na nag-return na rin last week from, I don't know kung bakasyon ba or injury. Basta, nag-return siya last week. And sana maganda lang yung direction nitong bagong gimmick niya on SmackDown. I wish na maganda yon. Umaasa ako na maganda yung story niya. And then, ayun na, so Black is back on TV. And kudos pa din sa kanila na sobrang solid na nung mga teasers nila lately. And finally, the main event. Ito na lang, isa na lang bagay na i-announce na gusto ko sabihin. Bago tayo magpatuloy, sino sa tingin nyo gusto nyo manalo for the pay-per-view, for the show next week between Roman and Bryan? Kasi if Bryan loses, if matatalo dito si Bryan lost, kailangan niya na umalis ng SmackDown. Actually, it's obvious naman na mananalo pa rin si Roman. But, sa tingin nyo, ano yung susunod kay Bryan? Pupunta ba siya ng Raw? Or pupunta ba siya ng NXT? Anything is possible eh. And sa tingin nyo, magpo-full time pa ba si Bryan for Raw? Or maybe magkaroon na lang siya ng part-time schedule sa NXT or full-time pa din? Basta, anything is possible eh. Lahat posible eh. Pero sige, tuloy na natin. Ngayon, NXT naman, nag-return na si Adam Cole. Nag-return na siya. At mamaya natin di-discuss. So, si Mercedes Martinez, tagal ko na rin parang di nakikita to, no? Pero ito, sabihin ko if hindi maglilid tong mga matches ni Dakota versus kay Martinez sa isang heel turn o face turn ni Raquel, good lord, piling ko ang labo eh. Pero gusto ko, as long as gusto ko talaga makita na mag-turn si kay Raquel, sobrang ganda nun, panigurado ako. Nakakahalata na rin ako eh. Sino pa ba ang pwede natin punahin dito? Yung match naman na to, kay Martinez, hindi naman necessary na dapat matapusin sa DQ. Sobrang unnecessary. Sobra. So, let's move on konti. So, lumabas na rin dito si Ted DiBiase. Pinagtawanan niya lang si Grimes. That's it. Ang labo pa din. Tapos, so, ano pa ba pwede natin makuha? So, makukuha tayo ng isa pang match between Swerve and Leon Ruff for next week in a Falls Count Anywhere match. And sa tingin ko, kung Monday or Roto or SmackDown, feeling ko yung JYB tsaka yung kay Ciampa, parang magugulo yung story nito. For sure. Kung sa Raw or SmackDown to. But since this NXT, please save this for God's sake. For a later date talaga. Ganun lang kasimple. Ganun dapat ang pagbibuild ng feud. And also, sorry kung may mga habang post dito kasi medyo naano ko eh. So, si Tony Storm, tinalo pala ng isang bago, hindi jabber mga pukinginan nyo, may nag-ano kasi sa Twitter, na tinatawag nilang jabber yung bago si, Saida Ramir. Siya naman siya, she's good, but hindi jabber to mga pukinginan nyo. Seryoso, hindi jabber to. And then, ano pa ba? So, nagkaroon nga ng match between Killian Dane and Drake Maverick versus Imperium.
parang feel ko nung una magte-turn dito si Dane pero hindi eh. Pero hindi. Ang nangyari dito is ang feeling ko may something eh. May something na of course na walang match na nangyari ha. Walang match. But merong blank story eh. Na story binild nila and then parang feeling ko ibibuild na lang nila for the next few weeks. So, inassault nila si Maverick, fine. But si Dane, di nila ginalaw. Di nila ginalaw. So, parang may something may natatandaan ata si Wolf. Pero, pinigil niya. May history eh. Pero hindi na minimension ng komentaryo na. But meron bang possible na story na pwedeng mag-turn si Dane and then he will join Imperium? Possible. Pwede ba na mag-turn si Wolf and then siya yung magti-take over sa Imperium and then i-recruit na si Dane for the new Imperium? Possible. Everything is possible. Pero si Wolf kasi parang ang story lang dito is siya yung magiging turncoat dito. Parang ganun. And then he will join Dane na magtuturn nga kay Maverick which is possible naman. Dahil ang history nila. Ganun yung naiisip ko na everything is possible. Pwede mag-turn si Dane kay Maverick and then Maverick wala na siya sa equation and then Dane will join Wolf for reunion ng Sanity, I guess. And then, balik na ulit sa trio ang Imperium, which is good. And then, let's move on. We got a, interview with Adam Cole. Walang bago para sa akin kay Adam Cole, except doon sa part ni Adam Cole na medyo dominant talaga siya as a heel this time na wala nang kasama. Yun lang naman yung pagkakaiba eh. Yun lang ang pagkakaiba ngayon sa Adam Cole na nakita natin before. And finally, the main event. So we got a Legado versus Fantasma. Legado versus MSK. Okay, it's really good match. Sobrang solid nun. Imagine that. Na parang sobrang laking threat talaga ng Legado. Ganun na ng trato dapat sa mga stable. Hindi yung every week defeat and then when defeat. Ganun. Hindi ganun dapat. Dapat treat the stable like it should be. Na dominant. Hindi kagaya nung pinaggagawa nyo sa Retribution kung naman yung ginawa niya sa Retribution. Ganito dapat yung gawin niya sa mga stables niyo. Pero sabihin ko sa inyo wag na wag yung dadalhin sa main roster tong Legado. Kasi baka masira lang din sila sa main roster. Yun lang, ganun lang kasimple. I love Legado. Feeling ko na solidify na yung title shots nila with respective opponents, si Escobar kay Kushida, sa MSK, sa Legado. Nasementan nila yung opportunity, which is I love the most on this thing. So, let's move on. Pag-move on na tayo, mayroon nangyaring kabalagan sa Dynamite. So, we got a quickie match between Adam Page and kay Brian Cage. Okay. I know, parang binibuild nila ulit si Brian Cage, but ba't nagpatalo si Page dito? Actually, di ko rin alam. Parang awan ko, ano bang iniisip nila? Pero ang feeling ko lang naman, parang i-hold nila yung push ni Page until August ba? Or hindi mo nila ipupush si Page until the future?
Pero feeling ko, ang possible dito is yung feud na to ni Kenny and ni Paige is save na nila yun for All Out. For sure. That's for sure naman since obvious na may feud na dito si Cage at si Paige. Pero kailangan din ng momentum ni Brian Cage. So it makes sense talaga to. May sense to. And then so we got a match. Ayun nga, nagharap nga Inner Circle at saka Pinnacle in a ring. Trash talk thing to. And then, ang ganda ng shoot dito ni Sammy Guevara kay Ang ganda yung shoot niya kay Shawn Spears doon sa pagiging failure sa WWE. Which is funny, which is accurate din. And yung advantage binigay na nila sa Pinnacle, which is pretty good. Basta promo lang to feud. Ano lang to. Walang suntukan dito na. But sobrang smooth nitong Brad and Guts na to, for sure. I-deliver nila yung dapat i-deliver. And for sure thing, guys, ito yung mag-headline sa podcast natin for next week. Abangan nyo yan. Yun na yan. And then, so, ayun nga, lumabas na si Kenny Omega. Wala namang bago. Triple champion lang. Yun lang yung pinagkaiba. So, and then, we got a tag team match na set na for next week. And, yun lang naman ang inabangan ko. Pero feeling ko, ano ba masaset for Double or Nothing between Kenny and those two gods? Feeling ko triple threat. Kenny versus Max versus Kingston. Possible yun? Oo, possible yun. Sobrang laki possible nun. And then finally, the main event. Ay, hindi pa pala main event to. So, yung The Nightmare Family versus The Nightmare Family or The Factory nga na naging turncoat kina Cody. Alam niyo ako, sabihin ko sa inyo, gusto ko tong build nila sa sa feud na to. But as usual, Cody is on the spot. Fuck that. Let's move on. So finally, we got another TNT Championship match between Darby and the acting president of the Dark Order, si number 10. Siya yung acting president ng Dark Order. Kasi wala na nga si Brody, obvious naman, RP. Pero sige, let's move on. Alam niyo, sobrang okay lang. Okay lang tong match na to. I'm not surprised dun sa outcome. Although, sabihin ko na bitin ako. Nabitin ako ng a little bit doon sa naging match niya. Pero I want to watch this pa rin. Gusto ko pa rin panoorin to every week na yung mga title matches ni Darby Allin, which is pretty good na. And awan ko ano ba yung sa tingin ko i-build nila for Double or Nothing. It's either ba a multi-man match for Double or Nothing for the TNT title. Maybe anything is possible naman. But yeah, I think si Page nga, Ethan Page at saka si Scorpio Sky lumabas dito with inatake nila si Allen at si Sting. So, Sting is still a thing. Yeah, still a thing. Pero wala namang bago eh. Pero to sabihin ko sa inyo feeling ko, sa tingin nyo, possible ba na may makatalo pa kay Sky and kay Page? Wala. Sa tingin ko, possible eh. Sa tingin nyo, makatalo ba? May makakatalo ba sa dalawa kay Darby Allin? Wala. Sa tingin ko, wala pa. Pero yung binibuild nila na sa tingin ko makakatalo kay Darby, sa tingin ko si ano lang eh.
It's either Brian Cage lang o si Sting mismo eh. Feeling ko yun lang eh. Magiging turncoat din si Sting dito. Abangan nyo yan. Abangan nyo yan. Seryoso. Si Sting lang ang magiging turncoat dito. Siya lang yung magiging turncoat dito. Seryoso. Yan ang nakikita ko ah. Awan ko, maniniwala rin kayo sa akin. Pero sige, matatapos na tong episode natin. Konting explanations na lang. So, bago tayo magpatuloy, so Lazada, malapit na nga ang 5/5 sale ng Lazada. So, we got a Lazada sale pa nga. Please use my link. So, that's tinyurl.com/tmtgsp x Lazada PH2. Di na ako nagkamali. Again, that's tinyurl.com/tmtgsp x Lazada PH2. Again, bago tayo magpatuloy, also plug ko na ulit yung Shopee ko kasi nag-botch ako kanina. So, malapit na nga rin ang 5/5 sale ng Shopee. So, please use my link pa din sa tinyurl.com/tmtgsp x Shopee PH2. And makakakuha ka ng commission dahil sa mga in-order nyo na makakatulong sa pagpapatuloy nitong podcast natin. So, which is pretty good for you and for guys at Podmetrics. Siyempre, Podmetrics is the easiest way to monetize your podcast. So, if you know Podmetrics, please mag-register na kayo kung wala pa kayong account sa Podmetrics. And please use my code, the MTG Show Pod. So, magpatuloy na tayo. Mahaba pa tong episode na to. So, sana maka 1 hour ako. So, I'm going to give my explanations muna for the, bang tawag dito? Yung trash bags. Bago tayo magpatuloy sa dulo. So, recently nga, nung Friday ba, Manila time, nagkaroon ng controversy doon, tungkol doon sa mga trash bags na dinala kay Mickey James noong na-release siya last April 15. So, may nagdala ng package which is nakalagay sa trash bag. Ang laman nun is obviously, gamit niya from WWE. And may nababasa rin tayo sa Twitter din, kina Gail Kim at kay Maria, na hindi lang kay Mickey James nangyari to. Pati rin sa kanila. At nangyari na rin to sa ibang talents. So, ako, masasabi ko lang. Pero sure ko tanggal na si Mark Carrano Siya yung mastermind ng Total Divas. If I'm not mistaken, siya yung naging mastermind nitong stuff na to is out na din on the position. Pero sabihin ko na sa inyo, ayoko na masyado magbigay ng balbal na komento dito sa bagay na to. Kasi it's slightly nonsense. Dahil sabihin ko na it's not a good thing na mag-deliver na or tratuhin yung basura yung mga talents. Especially Mickey James na legend pa naman din on the wrestling scene, and then you're going to treat her like a trash bag? What's wrong with you guys? Do something better. Kaya wala nagtatagal sa promotion nyo eh. Seryoso. Ganun ang trato ng Ganun lang lagi sila magtrato na kala mo basura yung talents nila. Ganun ba? Ganun ba yung trato nyo? Like, what the fuck? What's wrong with you guys? Ganun lang. Ayoko na magkomento masyado. Kasi ahaba na naman yung sinasabi ko. So, let's move on. Meron pa tayong pwedeng pag-usapan. So, we got ourselves the things na sinabi ko sa Twitter na match of the week, women of the week, and the superstar of the week. So, the match of the week is a new thing here in the pod. So, I'm going to discuss that thing real quick. So, Shida versus si Ty Conti from last week's Dynamite. I love that good shit moment. Although, hindi ko pa din maisip-isip kung bakit hindi para nadadrop ni Shida yung belt niya. Dapat i-drop niya na yung belt eh. Seryoso. Parang nagiging stale na din yung run niya as the champion right now. I want to see a new champion
na pwedeng makatalo na kay Shida anytime soon. And I wish talaga si Britt na yun. Si Britt Baker na yung makatalo sa kanya. Wala nang iba. Yun na lang ang pag-asa ko. Wala na eh. Si Thunder Rosa wala na ata. Nasa NWA na ulit. I think. Tama ba? I'm not sure. Pero yeah. Balik tayo. So, yes, also, my woman of the week is Shida. I think si Shida nga. Dahil sa tingin ko, yung match niya versus Ty Conti, that's one of the things na sa tingin ko hindi mo malilimutan sa buong buhay mo if you watch Dynamite. Libre lang naman manood ng Dynamite as far as I'm concerned. Please, wag niyong kakalimutan tong laban na to, utang na loob. Panoorin niyo to, sobrang ganda. And hindi niyo mareregret yung decision niyo for watching that fight. I love that. Although, gusto ko rin bigyan ng prop sa match of the week. Yung Cesaro Bryan versus Rollins and Jey Uso. That's a good fight as well. Sobrang ganda rin ng laban na yon. Although, napangitan lang ako sa finish. And, medyo predictable na rin yung outcome, which is lame for me. So, yeah. And then, the main attraction for that is the wrestler of the week or the superstar of the week. So obviously we got Kenny for winning the AAA holding the AAA, the Impact in the AEW Championships. So ang reason ko lang why I put Kenny on that is the history History kasi yung ginawa nila last Monday And then hindi ko sinabi na maganda yung run niya so far. Dahil kagaya na sabi ko sa ATD episode ko, it's not a bad run so far, but mas maganda to sa mga nakikita natin from the past champion so far sa AEW. And itong heel run na to ni Kenny, siguro hindi siya magiging stale agad, pero makikita niyo magiging stale pa din to in the future. So, yeah. That's pretty much it for today's pod. So, we're going to plug a lot of stuff here tonight or today. So, so let's start. So, that's it for today's podcast episode. Follow the podcast on all of the social media platforms. So, that's Facebook, Twitter, and Instagram at the MTG Show Pod. And then, also, please support all of the podcast of Pipe Network. So, visit our website, pipenetwork.co. And then, follow the podcast network on Facebook, Twitter, and Instagram at Pipe Network. Please support all of the podcasts of Pipe Network, especially 480, Mad in Manila, yung Huntahan Nights, the Pisara Tales, the Rajib Show, nakakatapos lang nung anniversary. Please pause yung Mad in Manila, yung hindi ko tanda yung pangalan ng isa, yung may kulitan daw concept. Wait, I don't remember talaga. Yung 3-member pod ba yun? Plus parts. Tsaka many more. Please support all of the podcast of Pipe Network, especially me here in the MTU Show podcast. And then, please listen to all of the podcast platforms. So that's on Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, sa Anchor, sa Deezer, and on the podcast app, syempre, on the MTU Show podcast app, on your Android phones. Of course, makikita nyo naman yan na napakadali. And then, please follow my social media platforms. So, that's Facebook, Twitter, at Instagram, at AG Penera. And, yun, bago ko makalimutan pala, Lakas sa Bakanse, available pa din yung, yung link, yung code ko for Lakas sa Bakanse. So, that's a 300 pesos off pag nag-book ka for Lakas sa Bakanse. That's 2 hours away from Manila. If pwede na magbiyahe from Manila to Batangas City. So, please use my code TMTGSP. Visit pipenetwork.co/lakasabakanse for more details noon. So, again, that's it for today's episode. Episode number 48 is in the books.
stay safe, stay Russo. Always wash your hands, follow the instructions, regardless. Magmasid kayo palagi. You, please, utangin na ng bote yun. No? Tapos, syempre, register the vote pa din. Stay safe, stay Russo. See you on the next podcast episode. Yeah, we're out.